Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo yung mga questions na na-receive ko dahil nagpunta ako ng Japan. Yes, and by the way, 2 beses po akong nakarating or nakapunta ng Japan. Yung una po is noong December 2024 and yung my second time is May 2025. Yes, no December 2024, kasama ko po yung boyfriend ko. And itong last time, nung May 2025, is ako lang pong mag-isa. Kaya medyo marami akong questions na na-receive. May ibang comment, may ibang private message, or direct message. Meron naman yung personal questions. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo yung mga tanong na yon. So, first is, paano daw ba ako nakakuha ng visa? So, syempre, unang-una, may budget, 'di ba? Yun naman talaga, dapat may budget ka pangkuha ng visa or pagpunta ng Japan. So, paano ba ang pagkuha ng visa? And nakakuha po kasi ako ng visa through agency or through accredited agency ng Japan Embassy. Yes, and ang pagkakaalam ko po ngayong 2025 is nagkaroon na ng bagong proseso, which is through VFS. Medyo hindi ko alam ang proseso sa BFS dahil yung experience ko po ay through accredited agency. Yung una, December 2024, ang agency na nasubukan ko is yung UHI sa may Dusita ni Makati. Meron po akong separate blog about that. So, you can check my channel na lang. Browse na lang po kayo dyan. And then, yung second time kong kumuha ng visa is sa My Rally Tours Mall of Asia. Yun po yung dalawang accredited agency na nasubukan ko. So, yung price po kasi is depende na dahil nung mga times na nakakuha ako, medyo mura pa siya. Sa pagkakaalam ko po ngayon, medyo nadagdagan. So, pwede nyo pong i-visit yung mga Facebook page nila or mag-direct na rin po kayo sa mga office nila para malaman nyo yung mga information na gusto nyo pong malaman. So, second question, sorry, nakasulat kasi sa akin dahil tinandaan ko siya talaga. So, second question is magkano? Ayun nga po. So, depende po sa accredited agency ng Japan Embassy yung presyo ng pagkuha ng visa. So, kung hindi ako nagkakamali, yung unang pagkuha ko ng visa is nasa 1,000 plus, mga 1,500 sa UHI. And then, second time ko sa Mirelli Tours Mall of Asia is mga 1,700 something. Ganon. SE lang po yun ha. Single entry. Hindi pa po ako nag-train ng ME, pero soon, sana. Konting ipon pa po. And then, the third questions na na-receive ko is, may show money daw ba pagka pupunta ka ng Japan? Dapat may laman yung bangko mo. Sapat yung laman ng bangko mo pag nagpunta ka or nag-apply ka ng visa. 'Di ba? So, kung 5 araw kang magstay sa Japan, at least siguro 50 to 60K, may laman yung bangko mo, 'di ba? So, para sa akin, nakapunta ako ng Japan dahil hindi naman ako nag-show money. Dahil may budget lang po. Sapat yung budget. Okay? And the fourth question is, magkano ang ticket and hotel mo sa Japan? So, eto na. Ang medyo struggling, charot. So, yung ticket po kasi is depende sa season ng punta nyo. Yung December po kasi napunta namin is medyo mahal. 20,000 per pax yung nabook namin. Though, round trip na siya. And itong May 2025, ang ticket ko naman po is 13,000 round trip na po yon for 9 days din. Ay, sorry, yung December pala is 10 days. Yung 20K. Tapos, itong May 2025 is 13,000. Round trip with luggages na po yon 20 kilo. Okay? And then, sa hotel, depende rin po yan sa area nyo sa Japan. So, noong December 2024, nagpunta po kami ng Sapporo, tapos Tokyo. So, may mga hotel kami doon. Siguro kung hindi ko na kasi siya matandaan, so kung hindi ako nagkakamali, sa Sapporo, gumastos kami ng 3K for 3 days, parang ganon, or 5K.
Tapos sa Tokyo naman po is less than 20K din ata siya. So, okay na din, 'di ba? Tipid na din siya para sa akin kasi ano siya, winter. Tapos eto namang May 2025 dahil ako lang naman mag-isa, mas mura. Yung hotel ko po sa Osaka is parang 11K for 5 nights. Tapos pagpunta ko po kasi ng Tokyo, nalibre na po ako ng accommodation ng aking kaibigan dahil may bahay po sila doon. So doon na po ako nag-stay sa kanila for the last 4 nights ko sa Japan. Ayun. So, kayo na po mag-total. Joke lang. So, pang-ilan na ba tong questions? Pang-5? Yes. Magkano ba dapat ang budget pag mag-tour ka sa Japan? Yan talaga yung pinaka nare-receive kong questions talaga. Yung pera, about pera talaga. So, yung 2024 na tour namin nung December is hindi po kami nag-alat ng budget. Para kasing gift na po namin yun sa aming couple, gano'n. Parang hindi naman din kami nag-splurge kasi hindi naman kami nag-shopping. Pasalubong lang talaga at saka tour, yun. Parang ninamnam lang talaga namin yung Japan, 'di ba? Kasi winter din. So parang hindi kami nag-splurge sa mga ibang material things. Ang pagkakatanda ko dahil computan lang kami nun, parang estimated lang gano'n, is mga nasa 150,000. Yes, for the 10 days whole trip yun sa Japan. Kasama na yung ticket, hotel, pasalubong, pagkain, transportation, snacks, and everything, gano'n. Tapos yung May 2025, ang naging budget ko nun, kung hindi nang din ako nagkakamali, is less than 50K. Yes, kasi nakatipid nga ako the last 4 nights ko sa Japan dahil nagstay ako sa kaibigan ko. So, yun. May shopping ako ng very light. Very light lang naman. Kasi napabili ko sa Uniqlo tsaka sa Onitsuka. So, kasama na yun sa less than 50K na budget ko. Noong May 2025. Sa isang tao lang po ako nun ha. Isang tao lang po. So, ito na yung second to the last question is, paano naging transpo mo sa Japan? So, paano yung naging transpo ko? Via train po. Tapos bullet train kasi galing akong Osaka, tapos nag-Tokyo ako. So, most ng aking transportation sa Japan is train. Nung una namin, December 2024, nagpunta kami sa Sapporo via plane. Tapos, pagdating namin ng Tokyo, train na. Tapos, dahil nga, malapit lang naman yung mga tourist dun sa hotel namin. Puro train kami, hindi po kami nakapag-try mag-Uber or something like that, ganyan. Pero, nung May 2025, dahil mag-isa lang ako, bullet train siya, tas train na rin the most, tas nung nandun ako nagstay sa kaibigan ko, more on bus yung transportation nila doon. Tapos, may sasakyan din kasi sila, kaya medyo convenient talaga. So, yun po yung naging transpo ko sa Japan. And the last question is, ito rin. Marami ring nagtatanong nito. Dahil mag-isa lang ako at babae ako. Safe ba mag-travel or mag-tour mag-isa sa Japan? So, ang pinakasagot ko po dyan is, yes, safe na safe. Basta attentive ka lang and alam mo yung lugar na pupuntahan mo. Do your research, something like that, 'di ba? So, kung alam mo naman kung saang lugar or anong environment yung pag-i-stayan mo, maging attentive ka lang, 'di ba? Maging mapagmasid ka lang, ganyan. And I must say, super safe. Kasi, ang ganda ng tour ko, mag-isa lang ako, 'di ba? Nung kami naman ng boyfriend ko, okay naman yung tour namin, 'di ba? So, safe na safe pong mag-tour mag-isa sa Japan. So, ayun yung mga most questions na na-receive ko, guys. And I hope na naka-help din ako sa inyo. May kwenta tong vlog na 'to, 'di ba? So, ayun lang naman po yung gusto kong ipamahagi sa inyo. Thank you for watching and see you on my next one. Bye-bye!